Wala naman kasi kaming problema ni Mr. B, ang problema lang namin kasi amboy kasi siya. Eh, siyempre ano kasi ako, eh, manang-manang kasi ako, guys. So, medyo naiirita kasi ako sa mga pa-cool-cool na gano'n, 'yan. Beauty of a Bareface. GGSS lang, bareface. Sorry na, guys. Pasensya na. May smooth 'yan konti, ayan tanggalin natin yung smooth. Ay, ayan pala yung smooth, 'di ba? Off natin, hindi, on na lang natin para mukha tayong naka-floor wax sa mukha. Shout out from Vietnam. Hi, Carolina. Miss Kat, I'm awesome mom, also like you. I really admire you a lot. You and Katie are inspiration. Thank you, Kathleen. Hi, Kathleen. Thank you. Thank you so much po. Hi, Miss P. I think there's such thing as translation. We just happen to be. Baka magla-live kami mamaya. Hi, Nina Taberna. Hello po. Thank you so much po. Ian Rodriguez. Ayan, nanggugulo lang po ako sa mga walang ginagawa today. So, kagigising ko lang. Kaya ayan, baka naman may mga gising na din diyan. Oh, Chikato. Hi, Chikato! Watching from Tokyo. Thank you so much po. Ayan, sana makapunta naman tayo diyan sa Japan ano. Ang dami na namin gustong puntahan, guys. May Japan, may Hong Kong, may Singapore, 'di ba? And today nga pala dadating yung sofa. Kaya ayan, natanggal na dito yung massage chair natin. Teka lang, wala na yung massage chair, wala na yung massage chair, wala na din yung pilates. Tatanggalin na din yung mga kalat diyan. Malapit na po maging mukhang bahay yung bahay ko. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, kaya wala pong gamit dito kasi nung nag-pandemic, umuwi po kami ng Palawan ni Katie. Tapos, um, pagbalik ko dito galing ng taping, nami-miss ko kasi nag-alaga ako ng mga birds, ng mga ibon. So, nung umuwi ako dito medyo matagal ako, tapos si Katie nasa Palawan, na-miss ko yung mag-alaga ng birds. So, mas ginusto kong maging aviary yung bahay ko. So, inalis ko lahat ng gamit ko, 'di ba baliw talaga ako. So, inalis ko lahat ng gamit ko, dining table, inalis ko pati sofa ko, wala na akong pakialam. Kasi parang sabi pa nga, eh, "O paano 'yun 'pag may bisita ka, bahala sila sa buhay nila. Ang mga bisita ko lang naman, mga ano ko sila mama dong, mga cowboy naman yung mga 'yun, umupo na lang kayo dito, okey lang 'yun." Basta importante sa may ibon ako dito sa baba. So, meron akong perch dito ta's lumilipad-lipad lang sila. Ayun, siyempre kapag may mga gamit, istorbo sila, o 'di ba, yung gamit yung istorbo kaya yung gamit yung nag-adjust. Inalis ko yung gamit, guys, 'di ba? Ginawa kong kulungan yung bahay ko. Sa ngayon unti-unti na po ulit nagiging mukhang last year parang sabi ko, "Ay parang maliit na sa'kin yung bahay, parang gusto ko na ng bahay para sa'min ni Katie." Tapos ano, gusto kong mag-ayos-ayos ng bahay. Ta's ayun na lang, buti na lang si Mr. B inayos niya yung bahay natin, nakalibre pa tayo, 'di ba, guys? So yun, unti-unti na naman nagiging bahay kasi nung bumalik si Katie dito, nag-aral siya ulit dito, pinalabas niya yung mga birds ko. So nandun na lang sila sa labas, kaya I'm sad. Wow! So pinalabas ko kasi takot siya sa mga birds na lumilipad, kaya ayun. Kasi naman bigla naman kasi talaga silang dadapo. So ayun, perfect naman yung pagdating ni Mr. B kasi gusto ko na maging homey yung bahay at perfect kasi nakalibre tayo, 'di ba? Tas sabi niya nga yung TV ko dahil dun sa design lumiit, sabi niya papalitan niya na mas malaki. So abangan natin mamaya kung bibili na kami, ha? Palitan daw niya kasi nung picture niya dun sa wall, lumiit yung TV.
So yun, unti-unti na pong magiging bahay ulit yung bahay ko kasi wala na pong birds. Kasi nung nakaraan wala kasi si Kitty, ako lang mag-isa. So yung mga birds yung family ko. Kaya ayun, wala na, ano na tayo ulit, bahay na. Pero siyempre gusto ko pa rin makalipat ng bahay kasi gusto ko may kasamang birds. Pero hindi na sa bahay pakakawalan, dapat meron na silang ano, aviary, 'di ba? Kahit yung mga bisita natin, eh, baka matakot 'pag may nakawalang ibon lang, baka kagatin sila. So, ayun lang. Kailangan natin mag-ipon, makalipat ng bahay at na may aviary, para makakasama ko pa din ang mga birds. Kasi sobrang nakaka-relax yung mga birds. Pero dapat may aviary. Kasi nung bata ako guys, hindi niyo na itatanong, nag-aral ako sa ano, sa may Saint Saint tuloy, Patriotic, sa may malapit sa Arangke. So, tuwing uwi alam niyo yung Arangke? May mga ano dun, may mga animals dun na binebenta, may mga ibon, mga kung anik-anik, sisiw, itik. Sa tuwing pag-uwi ko magugulat nanay ko yung baon ko binibili kong gano'n, maya, itik, manok. Sa pag-uwi ko pinapakawalan ko sa bahay namin. So, I think gano'n pa rin pala ako. Naloloka na lang yung nanay ko nakakawala na yung mga maya. 'Di ba yung mga maya binebenta yung may mga kulay dati? Binibili ko yun, naloka nanay ko kasi pinapakawalan ko lang sa kwarto. Tas bibili ako ng ano, ng mga sisiw ganyan, yung may mga kulay. Maloka sila tuwing uwi, tsaka daga. Mahilig talaga ako bumili ng dagang Costa. Nag-alaga din ako ng hamster, ng guinea pig, kung ano-ano, cute. Tas pinapakawalan ko dun sa kwarto ko nilalagay, naloloka sila. I think ganun pa rin ako. Kasi ginawa ko pa rin siya nung after pandemic, eh. Nagkaroon kasi ako ng chance na maging mag-isa dito sa bahay, ginawa ko siyang aviary, 'di ba? Naloka na lang yung mga bisita ko, sila mag-adjust. Oh my God, may class ka Marvy, mag-class ka muna. Ayun, tapos 'pag umuuwi ako ng Palawan, nanghihingi ako ng kalapati dun sa ano, sa tita ko, yung mayor dun ngayon, tita ko yun, ta's marami silang kalapati, lagi ako naghihingi. Yun ang mga pinagtitripan ko dati. Ano pa ba? Ano pa bang pagkukuwentuhan natin? That's why you're really kind, but you make me angry. Bakit? Hmm, thank you so mas. Thank you so much. Ano pa bang ginagawa ko sa Palawan? Yung lola ko, nanay ng nanay ko, mahilig yun gumawa ng siopaw tsaka empanada. So, ang ginagawa ko dati naglalako ako, pero ako nagda-drive ng sidecar. Mahilig ako magtinda-tinda talaga. Pero yung benta ko pinapakain ko sa mga kalaro ko, gano'n. Mga ano, lugi ang negosyo sa akin. Kasi mahilig akong magtinda ta's yung kita pinapakain ko. Ayan na naman tayo, English na naman silang lahat, oh. Mga Inglesero na naman kayo guys. Teka lang, paano ba mag-ano ng translate dito? Sige nga, try natin. Ma'am, what do you say people are inspired to get back together with their exes? Wow, good luck, 'di ba? Malay niyo, hindi natin alam guys. Kayo, ano masasabi niyo do'n? Ano masasabi niyo do'n?
Oo nga, nababasa ko parang sinasabi nila na parang gusto nilang i-try na ano, bumalik sa mga ex nila. Wala naman kasi kaming problema ni Mr. B, ang problema lang namin kasi amboy kasi siya. Eh, siyempre ano kasi ako, eh, manang-manang kasi ako, guys. So, medyo naiirita kasi ako sa mga pa-cool-cool na gano'n, 'yan. Tsaka bata pa kami nun. Okey lang din naman na naghiwalay kami, mas gusto ko naman yung version ko ngayon, 'di ba? Earth signs, yes, oo naman, earth signs are very grounded. Wow. We're both earth signs, Virgo and Capricorn, super magkasundo talaga, guys. Um, Kailangan ng Capricorn ang Virgo kasi Virgo is sila ay helping friend. Sila po ang tutulong sa atin, kaya ang perfect din na si Katie ay isang Virgo, 'di ba? So, mahilig din sila sa routine, mahilig sila sa mga kung anik-anik. Perfect ang sign ko sa Capricorn, sa Taurus, and Virgo. Kaya si Katie kinukuha ko din siya sa mga routine. Kapag nabago yung routine niya nagagalit siya, 'di niya kaya yun anuhin, i-take kailangan ano, kasi mahilig sa routine ang ano, Virgo. So dapat kapag may mga pagbabago kailangan i-explain ko na agad kay Katie. Yes. I'm also very into astrology. It's funny that you are too. Yes, Raya Marie, I am. Mahilig din ako magbasa ng mga ano, transition ng mga planets. Uy, saan na tayo napunta, guys? Nasa planet na tayo. Transition ng mga planets. Mahilig ako magbasa ng mga ganyan. Pero hindi naman talaga alam mo yung sinasamba mo yung ganyan. Wala lang, nakakatuwa lang, binabasa mo 'pag nangyari o mapapagano ka lang, "Oh, wow, okay gano'n. 'Di ba? So yun, napapabasa lang ako. At mahilig din talaga ako naniniwala din ako sa Mercury retrograde, kung alam niyo yung Mercury retrograde at I think nagsa-start na ata ang ano, pre-Mercury retrograde. So, sa mga nandito guys, i-research niyo na ang pre-Mercury retrograde para aware kayo sa mga possible na mangyari this 2 months. So, normally 'pag Mercury retrograde, yan po ay miscommunication. Actually, madalas kami mag-away ni Mr. B kapag Mercury retrograde. And affected talaga mostly ang Virgo and Gemini kasi their planet is Mercury. At kapag retrograde ang Mercury, o 'di ba, may natututunan kayo. Dapat sa members only lang 'to, eh, yung lesson na ganito guys, eh. Dapat sa mga members lang pala yung lesson na 'to. "Mommy, are you still in" ano daw, Hong Kong? Are you still in Hong Kong before kung tutuloy kami sa Hong Kong, dapat kasi wala kasi akong taping ngayon, ang usapan kung walang taping ngayon, magfa-fly kami sa Hong Kong, trip lang. Wala lang, may bibilhin lang kami kung ani kasi ngayon nga ang maganda sa'min magkasundo talaga kami, sa mga trip, mm. Parang iisa na lang yung trip namin dalawa, mm. So yun. Pero dadating kasi yung sofa ngayon, kailangan daw siyempre namin bantayan. So, hindi puwede. Mag-iipon tayo ng members natin ta's next time din tayo magla-live ng magla-live. Ngayon wala pa kasi tayong members, konti pa lang yung members natin guys, konti pa lang tayong mag-uusap. Kanina nag-members only lang ako na ano, na video, isa lang yung nandoon. Si Ate Elay lang. Ay, what do you think about Mr. B leaving 2 months? Are you gonna miss him? Wow, miss him? Sakto lang, magiging busy din ako kasi nga 'di ba magbe-baking ako.
ng July. Tas may taping din naman ako, pabalik na ako kasi nung nakaraan wala ako sa ano, wala akong taping dahil pinadala ako sa Australia dun sa shoot, 'di ba? Kunyari nasa Australia ako, so ang shoot ko ay palagi na lang ano, ganito kagaya niyo video call lang, "Eto lang, oh, hello anak, ano na, kamusta kayo diyan?" Ganito lang yung eksena ko sa taping. So, sama-sama, "Oh, wow, thank you so much sa pa-trophy, I love you." So, sama-sama lahat ng eksena ko. So, ang hirap kasi ako lahat ng eksena, puro ganito lang ta's magbibihis lang ako, bihis lang ang ano, pahinga ko para mag-memorize ng next next na eksena, 'di ba? Oo, nakikipag-usap lang sa sarili ko, gano'n. Ang hirap nga, eh. Ang hirap nun kasi wala kang ka-eksena, mas masarap yung may katitigan ka, gano'n. Mas nakaka-emote yun. Pero yung nakatingin ako sa cellphone na blackout lang. Ta's nag-e-emote ka dun, ang hirap guys. So, I think sumakto din na pinadala ko sa Australia kasi nagkaroon kami ng time nila Katie and ni Mr. B bago siya umalis. At ngayon pabalik na siya, mukhang pabalik na rin ako ng Pilipinas. Kaya magkakaroon ako ng taping, 'di ba? Ang galing talaga ni Lord, eh. Sinakto talaga niyang nandito si Mr. B at paalis, wala akong taping. So, gano'n talaga. Si Lord talaga ang gumagawa lahat, eh. Yes, oo. Ano 'yan, subscription 'yan ng pambayad ko ng kuryente, guys. Thank you so much. Hi, Natalie. Thank you. How do you explain to Katie that you and Mr. B are back together because your routine has changed? Actually, wala naman akong hi, Alisa. Ang sweet naman ni Alisa. Wala kaming ine-explain kay Katie. Basta sanay naman siya na kapag may time yung papa niya pumupunta dito sa bahay. Tapos, parang wala naman siyang question, guys. Okey naman siya, gano'n. Yes, oo, si Lord talaga lahat. For the go next live mo member na ayan, sige explain na nga natin ang Mercury retrograde. So, i-search niyo yung Mercury retrograde. Wala naman akong sinasabing maniwala kayo ng bonggang-bongga, 'di ba? Pero wala namang masama kung meron kang knowledge, 'di ba, magbasa, ganyan. So, trip-trip ko din kasi yun, guys. So 'pag Mercury retrograde, yun po ay may mga communication, miscommunication, mainit yung ulo ng mga tao, technical problem, yung electric fan niyo bigla na lang nasira, gano'n. Yung aircon niyo bigla na lang 'di gumagana, basta technical problem. TV niyo biglang nasira, tapos yung kausap mo biglang napikon, sensitive, so sensitive ang mga tao, ganyan. Kasi Mercury rules communication, thinking, learning, travel, and, um, technology. Yes. So, ayun po. 'Di ba may hula session tayo dito, guys? Ano 'to, naging manghuhula na ako. Charot. Naging tagabasa na tayo. So, I hope 'di naman kayo magalit sa akin. Ano lang 'to, wala naman ako sinabi sa inyo na paniwalaan niyo siya. Wala lang, cute lang na magbasa, ganyan, 'di ba? Hi, Alisa. Yes. Hindi natin puwede explain yung iba kasi yung iba medyo may kalaliman na. Baka sabihin mo naman, "Hala, saang planeta naman galing 'to si Katrina?" 'Di ba? So, di dahan-dahan lang tayo. Mercury retrograde muna ipapakilala natin sa inyo, ayan. So, basahin niyo yung Mercury retrograde. Masasabi niyo madalas traffic, madalas brownout, madalas nasisira yung mga linya ng mga telepono, ng internet natin. Suweldo natin guys, delayed. Alam niyo na. So, i-checklist niyo na 'yan, ta's balitaan niyo ako kung anong nangyari sa inyo during Mercury retrograde, 'di ba? I-checklist niyo na 'yan guys.
Mercury retrograde, kailangan niyo po siya i-research. So, basta sinasabi ko sa inyo, wala akong sinabing totoo yan or whatever, i-check niyo lang. Tapos kapag Mercury retrograde, i-check niyo kapag may nangyaring mga nag-aaway na lang bigla sa harapan niyo, ganyan, nasisira yung mga aircon, electric fan, o kung anong speaker, whatever. So, dapat 'pag sinabi baka sabihin 'di ba parang ano 'to, even the Mercury is retrograde as long as there is hell, okay. So ayun, um, 'pag narinig niyo or nabasa niyo kasi yung Mercury retrograde sasabihin niyo, "Ay ayoko ng Mercury retrograde." So, akala nung iba pangit siya, pero para sa mga ibang nakakaalam, okey lang yun. Kasi during Mercury retrograde, lahat nagkakamali tayo, may nasabi tayong hindi natin sinasadya. Dun kasi tayo natututo 'pag nagkakamali tayo, guys, 'di ba? Kunyari na-late ka sa trabaho, ba't ka na-late? Mercury retrograde nun, ba't ka na-late? Oh, 'di ba? Dapat next time aagahan mo. So, dun tayo natututo sa ating mga pagkakamali, ayan. So, during Mercury retrograde kailangan ikaw ay may plan B, plan C. Kailangan ikaw ay relax lang kahit may nag-aaway diyan sa tabi mo, isipin mo lang, "Ay, Mercury retrograde nga 'no, kaya high blood siya, eh, 'wag mo siyang i-judge kasi alam mo 'yun, parang magulo lang 'yung isip niya." Ayan. So, kung may nagsabi sa'yong pangit 'yung isang tao, 'wag mo naman dibdibin kasi Mercury retrograde 'yan, 'di natin alam kung anong nangyari sa wire ng utak natin, guys. Sweldo natin, delayed. Tapos ano pa pala, yung mga nabibili, lahat anything new, bawal. Sasabihin mo, "Oh, akala ko ba sabi mo ano, 'wag paniwalaan, pero bakit may mga bawal?" Wala naman ding sinabing masama. Ang ibig ko lang sabihin, lahat ng bago dapat mo pag-isipan. So, after Mercury retrograde dapat mo tsaka ka mag-isip na parang, "Ay gusto ko talaga siya." Pero 'pag during Mercury retrograde, dun tayo napapabili ng mga hindi natin kailangan, guys. Napapabili tayo ng Santibañez is so deep. True. So, mapapabili tayo ng mga gamit na hindi natin kailangan, hindi natin gusto, or mawawala lang. Even tao, during Mercury retrograde mahirap makakilala ng mga taong bago. Unless matapos na yung Mercury retrograde ganun pa rin siya, parang dun mo siya ano, wag ka agad maniwala. Patapusin mo muna yung Mercury retrograde. Kasi meron 'yan dati may pumasok ako ditong 2 tao, Mercury retrograde, ending bago matapos yung Mercury retrograde lumayas din. So, sa experience ko pati sa tao, pati yung mga nakikilala during Mercury retrograde. Hi Mr. Felix and buddy. Guys, anong oras ba yung ano natin? Parang 8:40 ata pala. Have you checked your astrology chart? Yes, of course. Yes naman po, yes na yes. Word of the day, Mercury retrograde. So again, hindi po ito, wala po ako sinabing sambahin po ito. Basahin lang. Tapos parang, oh wow, new learning, ganun, di ba? Like, oh wow, nangyari nga, ganyan. And tapos sabi niyo, sabi kasi ni Katrina, ganito, nagkandamalas-malas. Di natin alam kung ano yung mangyayari. Kung ano yung mangyayari, akala mo, sinabi mo, pero mangyayari talaga siya, guys. Kasi, ganun talaga. For me, for me nga yung life parang scripted na 'yan. Alam mo yun, hindi lang natin alam kung ano yung mangyayari, pero may script na. Happy birthday, Josa! I love you. Thank you, Joanne. Quiz. O basta alam niyo na, mag-uusap-usap tayo during Mercury retrograde at ilista niyo kung ano yung mga nangyari. Actually, sa totoo lang 'pag during Mercury retrograde yun yung may mga bagyo. Actually, may mga nangyayaring events, kahit i-search niyo, Yolanda, kung anik-anik, sana naman wala. Pero kasi 'di ba dun nga yung mga walang kuryente, dun nga, 'di ko alam bakit connected din siya.
Oh, tingnan mo actually hindi ko alam kung nagsa-start na yung pre-retrograde, pero during pre-retrograde, ano, malakas din siya. Thanks for watching. Subscribe now.